Alam ko na kung bakit mahirap maging heel. Kasi highly cancelable na yung mga actions ngayon. Merong time na ayaw sa kanya ng crowd. Makes sense. So Si yun, W. hindi, after pa nun, yung parang Kaka- Kansina sa kasi nasakso, yung ganong babyface na type, hindi na siya ganon mag-work eh. Tsaka pa, isa pang chop. Parang isa way of training din yung nakasalang na merong crowd reactions. Kasi hindi mo pwedeng i-shut off yung crowd reactions. Kung talagang nakasalang ka sa show, tapos merong crowd reactions na matindi, tapos na ibalik mo yon as a heel na ibalik mo yon or as a face, na-acknowledge mo yun, nagamit mo siya, na-incorporate mo yung comment niya na yon dun sa mismong show or segment nyo. Sobrang laking positive push nun. Sobrang positive dun sa segment. Welcome to Pinoy Wrestling Reviews kung saan ang mga wrestlers nagre-review ng mga matches. Pero hindi kami magre-review ng matches ngayon. Bakit? Gusto ko yan mag-usap tayo about heels and baby faces based na nakita niyo sa caption. Ba't gumagano ka? Baby face thing. Hindi, sign language. Baka may na. Pero kung napapansin nyo, wala tayo ngayon sa secret base. Dito tayo bagong setting, bagong venue kasi ito yung nilulutong studio ng Pinoy Wrestling Review. So nakaupo pa kami sa sahig kasi wala pa kaming appliances. Pero meron kaming white wall. It's a start. Open kami sa mga donations. Sponsor. Di grabe naman yung donation. Para tayo nalilimos. Di naman tayo, Pakiscan yung QR code. Siguro compare na lang natin kung ano yung feeling ng maging babyface versus feeling ng maging heel. Saan madali as a babyface kasi? Simula tayo sa tao bago siya maging wrestler. I mean, in real life na personality. And kung sobrang likable ka na tao, alam mo yun, meron ganong aura eh. Na unang kita mo pa lang, mukhang mabait ito, mukhang okay ito. Ganun ba? Ganun ba yung vibe mo pag nakita ka? So pag sinabi mong heel, puta asshole ka in real life, ganun. Hindi naman. Parang doon muna tayo sa face. Siguro tingnan natin as a babyface si Kalin Weva. Tapos first time manood ng wrestling, nakita mo si Kalin Weva, nag-entrance. Like, first 5 seconds. May kita mo agad na ay gusto, to? Mukhang ito yung bida, mukhang ito yung mabait. Dahil doon sa aura niya na parang warm ba? Parang warm yung... Warm? Warm. Warm. Wow. Call center na nga tayo eh. Bakit? Hindi ko first language yun. Let's say sino ba? May mystery, alam mo agad na Diba? Alam mo, Oh. paglabas pa lang niya, alam mo agad May na. hype. May dala, may dala. Doon naka-mask, kaya makikita mo na parang, may isip mo agad, babyface to kasi yung mask niya maganda. Doon tayo sa walang mask. Sinong... Ricochet. Bakit? John Cena. John Cena ay pala, number 1. John Cena. Mukha pa lang eh. Mukha pa lang. Parang pang babyface talaga. So yun, yun yung madali pagka babyface ka. Once na meron kang features na magiging likable ka sa mga tao. Guwapo. Hindi lang guwapo eh. So, based on that, anong sa tingin mong assumption ng mga tao pag nakikita? Mukha ba mabait o hindi? Ako? Depende sa gupit. Yung totoo. Yan. Let's say sa trabaho. Ganyan. Kanya, bago ako sa company. Ganun. Kasi tahimik ako pag unang Makes kita. sense. So parang ang usual na comments na nakukuha ko, feeling namin parang no nonsense ka, parang ganun. Yun yung parang first impression sa'yo. About us? Hindi, parang wala akong, hindi ako loko-loko ganun. Hindi ako, parang akala nila seryoso ako sa ginagawa. Parang focus lang ako sa work. Ganun yung aura na lumalabas, parang ganun. Tapos once na makausap na nila ako, naging kaklose na, doon na lumalabas yung katarantaduhan ko. So, sa tingin mo mas okay ka as a heel dahil based on that? Masarap maging heel kasi pag malalabas mo yung Unleash. Ano? yung 100% na di nga 100%. Basta yung pagiging, yung tinatago mong asshole na personality. Malalabas mo siya. So, sinasabi mo na asshole ka talaga? Sabi mo, tinatago mo yung asshole personality. Hindi, parang pwede kang... Nire-repress lang yung tinatawag. Hindi, alam mo, pwede kang gumawa ng pwede kang gumawa ng katarantaduhan na legal na may excuse ka na na pwede kang mamakyo sa mukha na
Bakit? Heal ako eh. Kaya ako ito ginagawa eh. So ginagawa mo siyang excuse para maging asshole. Parang ano. Huli ka, boy. Oo, di ba? Twisting words. Hindi. For me, parang... Hindi, I mean, nakaka-enjoy siya. Hindi, nakaka-enjoy siya na gawin. So, based sa sinasabi mo, mas madali mag-heal. Or mas masaya lang maging heal. Mas masaya maging heal, pero kasi you have to do something na kailangan talagang i-hit ka ng tao. What if sobrang likable mo as a person? I mean, hindi ako to May mga nakikita ako na kahit heal na, sinicheer pa din. Oo, si Idol. Ay, kabul ako eh. Ayun nga, parang naging heal siya pero cute pa din tignan sa ring. Alam mo yun, parang nakakatawa pa din eh. So, kailangan niyang gumawa ng mga darker... Mas malala. Yung mas malala. So, yun nga din. Ako, mahirap maging heel. Kasi, yung crowd natin ngayon, whatever good ka, or face ka, or heel ka, basta nakikita nilang maganda yung craft mo, maganda yung pagkakaportray mo, chinichir nila eh. So, kasi sabihin mong lahat ng, kunwari heel ako, tapos ang dami kong ginagawang heel. That's talagang despicable actions. Basta nakita nung tao, ng mga crowd natin, Filipino crowd na talagang pinuput your heart into it, cheer ka nila. So parang hindi sila tumitingin kung maganda or pangit yung ginagawa mo. Ang check nila, kung minamahal mo ba yung ginagawa mo or hindi mo minamahal yung ginawa mo despite face ka or despite the role. So, sa crowd nating Filipino, medyo mahirap nga maging totoong heel na yung talagang boom. Sa WWE din eh. Example, si Gunther. Heel siya, pero yung mga tao, nagpapap sa kanya eh. Feel ko si Gunther, hindi siya hinihate kasi parang ano lang siya eh. Nung time na chini-cheer siya, sobrang galing niya na wrestler first of all. Second, hindi siya yung heel na parang binabash yung crowd. More on direct dun sa kalaban. Sa kalaban eh. Sa bagay. Alam ko na kung bakit mahirap maging heel. Bakit? Kasi highly cancelable na yung mga actions ngayon eh. Sabihin natin nung ruthless aggression. Vince McMahon, yan na lang. Diba, mandura ka ng sa mukha. Talagang bunga yun pag dinura ka. Cancel ka sa internet eh. So parang ang hirap nang i-tread yung despicable actions. Sa'yo siguro, para sa akin, ang dali maging heel. Feel ko naturally, kaya kong maging kupal. The feeling ko, kaya ka natural heel na may bubo ka. Kasi mga tao, insecure sa'yo. Kasi Siguro. kunwari mga out of shape people. So para i-flex mo yung gym pro ako eh. Ako, kung insecure ako, madali akong boo. Kasi parang nagre-reflect yung... Kasi cheer mo yung ka-body type mo, no? Kasi lang na out of shape din. Obese or underweight. Siguro yun, pero alam ko hindi yung reason eh. Ano? Naturally, kaya kong magkupal talaga eh. So baka kasi kupal ka talaga in real life. Kinukupal ko yung mga kaibigan, yung magkukupal back, mga ganong klase. Tsaka, ewan ko, laging mas madaling it's easily to be hated than love. Depende sa tao. Most of the time na lang. Kasi, yung mga naman nag-viral sa internet, puro hatred, something negative. Hindi naman positive yung mga nag-viral, bira lang. Parang standard niya, kailangan maging mabait ka eh. So, para requirement siya. Ayun pala, yun yung tamang word. Required na maging mabait ka in real life. Sa lahat ng aspeto. So, pagka magkaroon ka ng isang mali, Cancel ka agad. ang dami kagad maririnig. Ang daming, Siguro nasasabi ko rin na mas madaling maging heel kasi hindi pa ako nakapag-babyface sa harap ng audience. Nakapag-babyface ako sa kanila, pero iba kapag sa crowd eh. Doon mo talaga matetest ng totoo eh. Kasi merong isang wrestler, di lang magbabanggit, na sobrang nag-work sa amin. Pero nung debut, parang, dapat ganito. Hindi siya yung same reaction na kung ano yung reaction natin sa kanya. I am the maestro, Cali Nueva, and I'm asking you to like, share, subscribe, para marami namang comments tong tatlong to na nag-trying hard na magka-art, na hindi sila magka-art. Ako yung mo naman, paano sila mag-like yan? Takina. Hindi, dito rin mo. This is James Idol Martinez. Hindi, gagawa part yun. Hindi, isang yung ganun comment ko kasama sa record yun. So magkakat pa tayo, hindi na. Rekta na to. Yun na yun. Oo. Like lang kayo. Basta, you know how art goes. Like, share, subscribe, and make a backflip, make something turn. You know the drill is art. Cali Nueva. Sa training kasi,
pag may nagka-practice match na bago or kahit sino, laging may nag-heckle. Parang hine-heckle yung heel. Number one heckle. Sa akin, nang-heckle ako sa training, hindi dahil kupal ako. Parang it's a way of training yung mga nakasalang sa training na merong crowd reactions na hindi nila ine-expect. So, kung sinabi mo, boo, or parang, chop mo pa, isa pang chop. Parang it's a way of training din yung nakasalang na merong crowd reactions. Kasi hindi mo pwedeng i-shut off yung crowd reactions eh. Kung talagang nakasalang ka sa show, tapos merong crowd reactions na matindi, tapos naibalik mo yon as a heel, naibalik mo yon or as a face, na-acknowledge mo yon, nagamit mo siya, na-incorporate mo yung comment niya na yon dun sa mismong show or segment nyo, sobrang laking positive push nun. Sobrang positive dun sa segment or sa match din yun. So, di kami nang-heckle out of tarantado kami sa training. Nang-heckle kami para matraining din sa crowd reactions yung mga nakasalang doon. Pero dapat yung heckle is parang dapat in character, hindi yung, oy, mali yung bump mo, oy, Yung smart pangit yung na. psychology. Oo, pangit yung gano'n. Kasi, Iba iba yan eh. Ano sabihin mong, pangit ang mukha mo. Ayun. Pwede pa yun eh. Kasi, mas pangit yung nanay mo. Pagka nirebat ka ng ganon, ang ganda ng, imagine mo sa show, ang ganda ng ano nun eh. Naalala ko lang, nung nasa PWR pa tayo, yung heckling dun sa practice matches, ganun eh. Smart. Sino to? PWR? Oo. Sino to? Kasi mga malis, yung mga malis. Mga malis. As in, pag nang-heckle sila, gas ka na, ganun. Pangit mo naman sumuntok. Ano ba yan? Hindi siya ganun ka-impacting pag tayo ng heckle. Kasi yun nga, heckling natin, more on sa character. Na, heal ka. Pero yung face, hindi mo yun heckle. PWR, heckle ka kahit face ka. Sa akin, as a coach, kunwari, meron siyang binigay na strike, tas pangit. Sabihin ko, pangit. Hindi ko sasabihin, pangit na strikes mo. Hindi ganon. Sabihin ko, bigay mo, diin mo. Sinasabi ko siya as a coach, as a comment. Hindi siya as pangekil, pangit ang strikes mo, lamya mo. Parang ganon, lampa. Hindi ganon. Isa pang naisip ko, yung pagka-heal ka, ikaw yung nagko-control Nung match? ng match. Feel ko So, kaya ako dun. babyface yun, ng mag-call. Ginawa ko yan one time. Practice match sa isang bago. Ako yung face. Tapos heal siya. Nagas ako. Bakit? Kasi ginugulpi ka. At the same time, nagtuturo ka. Sinasabi mo kung ano yung mga next na gagawin. Parang, tas, syempre, since bago to, may tendency na mawala siya dun sa ginagawa. So, habang ginugulpi ka, habang binabalibag-balibag, tumatakbo rin yung isip mo na, okay, ito na yung next spot. Good, ganun. Parang, Sa tingin mo yun yung dahilan or dahil siguro bago siya kapag binubuhat mong, like literal, hindi sandbag or madami niyang moves na ginawa. Usually pag bago ka, dahil mo gusto gawin mo, baka marami rin siyang ginawa sa'yo. Hindi ba yun yung dahilan? Di more on feeling na exhaust ako dun dahil technically nagmo-multitask ako eh. Mentally rin, parang ganun. Parang doon ako nagas na doon ko nalaman na nangyayari pala yun. Kasi pagka nagpa-practice match ako ng mga 8 minutes, minsan lumalagpas pa. Pero pag vet yung mga kalaban ko, hindi ako nagagas eh. Dahil relax ako, feeling ko, dahil relax yung utak ko, nakafocus lang ako sa pag-take ng moves, ganun. So parang hindi na ubos yung energy ko. So nakaubos ng energy. Napaisip din ako, baka pwede rin mag-make sense. Kapag vet, marunong mag-timing na, sige, hindi ko kailangan gumawa ng move, kailangan ko lang ng pauses. Kailangan mag-crowd work. Kaya may time, mga ganun. And dito kapag bago, sige, pack, ito next pack. Ano ito yung next pack? Hindi rin kaya yun. Parang wala silang time to play with the crowd or give some pauses. Factor din yun. Pero yung laban ko kay Rio, laban ko kay Aris, sila yung mga bago eh. Tapos, compare ko sa laban natin. Sa laban natin, nagas ako, medyo patapos na eh. Kasi What's new? Nagas ka pala nun? Hindi, papunta na. Tapos ako, parang, eto na yung sunod-sunod yung mga balibag-balibag na Pero kung compare ko dun sa laban kay Rio, sa secret base, mas napagod ako dun. Di ba dahil dalawang secret base din yun? Tapos, yung sa atin is may aircon. Di, mas mahirap puminga sa Big Studios kaysa sa Yung kay Rio, yun talaga. Ubus ka doon? Pumunta ako sa may bintana. Ubus ka doon? Ubus ako. Pumunta ako sa bintana talagang... Teka lang, ano na to bintana doon sa may crowd.
Nandun ako, nakatalikod ako sa crowd. Hindi nakatingin sila yung mga tao. Hindi, nakafocus sila dun sa ring eh. Okay. Doon ako, nakadunga ako. Hindi ka naman sumuka. Hindi naman. Papunta na, no? Feeling ko papunta na. Papunta na. Possible. Kung may nanghaharap-harap sa'yo yung ganun, no? Uy, susuka niya. Lalo may nag-ano sa'yo, yung may tumutok sa... Nasusuka ka ba pag gano'n? May gumagano? Hindi. Ano yung pusa? Pero siguro yung point na yun, yung laban namin ni Rio, baka kung may humarot saan, masubuka. Tingnan natin kasi di ko pa alam yung ano eh. Hindi pa ako nakapag-babyface. So, doon ko rin Ako, ang hirap lang na babyface ka. Tapos nagkokol ka. Kasi parang, di ba dapat, alam mo yung moment kung kailan ka magka-comeback eh. So, yung kapag kayong hit pa, na hindi pa sapat to, pero iano mo na, ikasa mo na, parang i-kick it to third gear to fourth gear mo na. Kasi sisipa na ako, papasok na ako ng offense ko eh. Tapos parang, hindi niya nakukuha yun. Bigay mo pa. Parang, mauupos yung oras natin. Hindi ka nag-a-up ng emotions. So, pag kung nag-comeback ako, parang, malamya. Kasi parang ang hirap i-call as babyface. Kasi dapat babyface, ka na lang sa emotions eh, na bawat bigay mo, gigil, Yun yung mahirap, yung mag-iisip ka pa. Tapos, ikaw pa magpe-pace ng match. Parang, ikaw na lahat. Ikaw na nag-pace ng match. Sa comeback mo, bibigay todo ka pa. Yun yung point ko na, diba? na kaya nakakagas yung, ikaw yung face, tapos ikaw mag-call ng match. Kasi, yun nga, nagdi-dictate ka ng next move. Tapos, ginugulpe ka pa, di ba? Tapos mag-offense ka pa sa comeback mo. Kumbaga yung uptime mo buong match, lahat, kasi simula, ikaw nagko-call, sa comeback, yung katawan mo naman yung magtatrabaho. So, yung uptime mo sa match, 180%. Dapat 50-50 or at least 60-40. So, mahirap maging babyface kapag hindi fit kalaban mo. Para sa akin. Di kahit hindi naman hindi fit, basta kahit makinig sa call, basta simpleng call, up mo na to, game. Kasi mabilis pumick up. Kasi ang pacing mo dapat as babyface, shine. Ano ka dyan, 80% ka dyan. Or kung kaya mo 100%, as long as makaka-recover ka. Dapat 100. Hindi, as long as makaka-recover ka. Ako kasi, galing ako injury, tapos di ba, ngayon pa lang bumabalik. So, play safe ako, 80. Minsan nga, quick shine lang eh. Parang wala pang 1 minute, tapos na yung shine ko. Ganun lang ako. Tapos, so, yun, dapat pacing mo. Let's say, above 50, ganyan. Dapat at least nandun ka. Tapos, pagdating ng hit, dapat ikaw as face, focus ka sa selling. So, ang intensity level mo dapat, siguro mga, ganun lang, nasa below 50, ganyan. Parang focus ka lang sa selling, emotions, tapos, up ka ng konti pagka hope spot. 50 ka ulit. Kasi, dapat ma-gets ng tao na, is trying to fight back. Cut off. Tapos, baba mo ulit. Tapos, pag comeback to finish, na yan eh, escalating na pak, ganun na dapat. Based on that, hindi ko talaga maisip na bakit mas madali yung babyface. Kasi pag heel talagang kontrolado kung pagod ka, sige, ano ka dyan? Balibang kita dyan. Okay, doon magkakaiba. Character-wise, mas madali mag-babyface. Pero match-wise, mas madali mag-heel. Kasi kailangan pag babyface ka, kailangan meron kang charisma. Kaya sabihin natin, threshold, dapat meron kang at least, kumbaga sa 2K, at least 60% may charisma ka. Pag yung 30% lang yung 30 lang yung rating mo sa charisma, di ka mag-work as face. So yun yung, kaya siguro, Marky, ako, kasi meron kaming natural charisma na... Uy, parang tanga to. Yung charisma namin, siguro mga nasa 70%. So, anything na gawin namin, likeable agad. Pero sabihin natin, ikaw, kung nahihirapan ka, baka yung charisma mo, rating 40 lang. Tapos yung strength mo, max. Agility mo, max. Pero yung charisma mo, mababa. So, kahit anong emotions mo, kung yung charisma mo, hindi ka talaga kumokonek sa crowd. Yung charisma mo, hindi kumokonek sa crowd. Hindi ka talaga bibilin ng crowd as face. Ito rin, pero yun nga lang, hindi mo siya pwedeng i-generalize na mas madaling mag-face as a character. Yun pala. Since hindi lahat ganun kataas yung charisma. Let's say,
or hindi lahat ganun ka-likeable. Let's say, hindi, sa local, Alokan. Legendarius. May charisma siya, pero yung aura niya, sobrang punchable eh. Na, Hindi yung aura yung mukha niya yung punchable. yung konting galaw lang ng mukha niya kasi may inis ka na. Though mabait in real life si Darius. Hindi lang siya ganun hindi lang kasi bait natin. Pero matinong tao siya. Ayun. Hindi sila nag-agree para. Para sa akin din, nahihirapan ako maging babyface. Kasi kung malaki kang tao, Oo, yung psychology, no? Lagi di ba? kang, Mas madali kang pag malaki kang tao, tapos kayo kontrabida pa. Parang hirap kumuha Mas ng madali disadvantage yun. pagka meron kang physically advantageous ka na eh. So parang, paano ka pa mahihirapan? Kung ang kalaban mo ako, tapos mag-babyface ka, mag-heal ako. Unang tingin mo on paper, kung titingin mo, manadalo to, malaki to eh. Di ba? So parang ang hirap, unless kaya nyo i-pull off na i-twist yung narrative. Pero Parang by on paper, mas madali talaga. Parang si Undertaker. Siya, 'di ba babyface ganun. Pero para talunin mo yung character niya, yung heel, kailangan gumawa ng ng Madaya. kailangan Super. Parang ito, si Gunther, kapag nag-babyface, parang, kailangan dadayain mo pa ba? hindi, I mean, pag babyface si Gunther, parang, hindi ko makita kasi ang laki niya. Oo, kasi Sobrang dominating. unang tingin, puta, matatalo ba to? Siguro unless na medyo kuweng-kuweng siya. Basta may connection. Pero sabihin natin yung same character, parang hirap. Hindi, pero kasi sinabi natin yan nung I mean, feeling ko sinabi ng marami to nung kay Brock Lesnar eh. Tapos nung nag-babyface si Brock, Oo, pero may siya, iba yung naging character niya. Di ba naging cowboy siya? So parang, kailangan mo Masaya niya eh. kailangan mo Oo. mag-switch ng character. hindi yung pwede kung ano yung character mo nung heel, yun rin yung character mo ng babyface. Kasi kung ganun ka pa rin Hindi parang, pwede. Kung gagawin nating babyface siguro, ano dapat ang character niya? Huwag na siya mag-babyface. Hindi, Ano? feeling ko, hindi kailangan baguhin yung pinaka-character. Ring general pa rin. Pero siguro, kailangan niya gumawa ng something na magugustuhan siya ng tao. Hindi pwede na, na parang yung ginagawa niya ngayon nakasuot and tie. dapat meron siyang vulnerability. Ayun, yun ang term. Na-i-exploit lagi nung heel. Dapat yun. So, parang kung di ba si Rey Mysterio, mabilis siya. Pero pagka nahawakan, pag nahawakan, wala na to. Hindi, balik tayo dun sa character. Yung di ba yung sabi niyo kay Brock, nag-switch nga siya to Cowboy Brock. Okay, medyo fun kasi naman yan. Yung kay Gunther, ano dapat? Ano lang tayo? Tingnan lang natin. Something, pero hindi ko. Pwede comedy kung mapasok man. Pero something Easy kasi yung comedy. Easy babyface. wala talaga akong maisip kay Gunther eh. Siguro same, pero may onting twist. Siguro more on connection lang sa crowd. Di ko lang kung paano niya gagawin yun. Baka lang may mga taong naturally heel na hindi mo makikita mag-face ever. Ito si Randy Orton. Yung Randy Orton na dating Randy Orton. Menace, no? Hindi, yung babyface na Randy Orton na parang 2009. Hindi, 2009. Oo nga. Basta yung SmackDown na nandun pa sina Edge. Ang boring ng Yung kalaban niya babyface. si Christian, dito ba yun? Oo, yung mga ganun. Di ko siya gusto as much. Compare ngayon na parang medyo kay-koy siya ngayon eh. Oo, yun. Di ba? Dati kasi edgy pa rin eh. Oo, edgy. na face. Isang medyo So, babaguhin mo talaga yung character mo. slightly, parang yung ginawa na Randy, yung babyface doon na Randy, parang, ang hirap magustuhan. Pero yung medyo may... Kasi parang parang may... Na-gets yung sinasabi mo yung babyface na Randy na yun. Parang may tendency na mag-flip eh. Na, baka mamaya mag-heal ulit to. Sayang yung emotional investment ko dito. Parang ganun. Roman Reigns din, yung Big Dog Roman Reigns, maangas din na babyface, pero parang... Di naman bumenta yung Big Dog Roman Reigns. Exactly. Hindi nga magandang klaseng yung ganun. Para same vibe ng Randy Orton ng ganun. Baka meron lang talagang binabagayan yung face, heel. Yung mga babyface type na parang mga John Cena. Kasi naalala nyo, merong time na ayaw sa kanya ng crowd. Makes sense. So yun, CW. hindi, after pa nun, yung parang John Cena sa Cena Sacks, so yung- matagal yun. Dahil si Punk. Kumbaga parang yung ganong babyface na type, hindi na siya ganon mag-work eh. Nang matagal, alam mo yon yung magugustuhan ka ba ng tao na ganon katagal. So feeling ko, etong si Cody Rhodes din, di ba siya yung parang Next big thing. next John Cena, parang ganon, shiny new toy. So feeling ko, pagka nagtuloy-tuloy yan, medyo tumagal yung run niya as ganon na type ng babyface. Maumay din yung tao.
Hindi ba dahil merong mga backstage issues na si John Cena kaya siya na... Hindi, more on, siya kasi lagi eh. Siya lagi yung nasa top eh. So yung mga tao, may na. Nung time kasi rin na yun, ang mas nanonood yung mga mga teen pababa. Si John Cena, yun yung Yun yung market. Oo, yung market niya. Pero nung tumatagal na, syempre yung mga teen na yun, may edad na rin. Nauumay. So feeling ko, yung ganun type ng babyface, siguro lang yan eh. 4 years, 5 years, ganun. Tapos, parang parang yun lang yung character mo kasi babait ka lang. Di ba? Makulay ka. Punta ka sa Make-A-Wish, gano'n. Maganda siya, pero ihirap niyang magustuhan for a long time. So parang sa akin, perfect babyface talaga yung Paano ba? Hindi pure babyface. Paano ko ba sabihin? Antihero. Yung may mga ginagawa rin na Eddie Guerrero? illegal. Mga gano'n, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, no? Siya lang yung babyface na nandadaya eh. Kaya nga parang tanda po nun, no? Yun yung charisma. Kahit anong gawin mo, puta, likeable ka, connected ka sa crowd. Parang Yan, yung mga ganong karakter para sa akin, yun ang perfect babyface. Masasabi ba natin lahat na mas madaling maging heel in ring? In ring, oo. In ring, oo. Kapag nakita akong kawawa, parang ang hirap paniwalaan. Pero kapag kayo yung nakawawang mas maliit, Yun mas ang nakakawa. madaling tignan. sa tingin mo yun yung dahilan kung Totoo. bakit ako. Tapos ang karakter mo pa, malaki ka. Tapos ang karakter mo pa, yung katawan mo. So compared mo sa karakter ni si AB3, malaki si AB3, pero hindi about size niya yung karakter niya. Parang, so ikaw, dinoble up mo pa yung size mo. So kaya paano ka titignan na mahina, di ba? Malaki ka na nga, tapos yung pa yung karakter mo, malaki ako. Kaya ginagawa ko sa character ko is, kenkoy ako kasi kapag sobrang seryoso ko, wala akong vulnerability. Ang boring. Totoo. Parang wala kang weakness. Ang daya na nun. Saka ang hirap i-book nun pagka wala kang character flow. Paano mo makapaniwala talaga na matatalo ako nito lalo? Totoo. So either sobrang yabang mo na cocky ka na ang dami mo ng butas in ring kasi confident ka eh. Or sobrang stupid mo, hindi ka na nanalo at all. Parang ganun. Lagi kang, kumbaga, nilagay yung match card, Idol versus Tiago. Hindi mananalo to kasi ungas to eh. Tas on paper, mananalo talaga yung malaki. Yun yung magandang tignan. Compared pagka Tiago versus Tiago, sino mananalo dito? Parang wala kang i-anticipate na ano kayong match na to? Suntukan lang? Parang wala kang may isip na kwento. Ang hirap mag-invest na makikita mo on paper, suntukan lang talaga since lover na akin. Ako personally. So, gusto ko pa rin parang, ano kaya yung way na matatalo nito? Kasi ito yun eh. Parang ako, mas maganda na yung merong pre-made na kwento compared sa, parehong maliit or parehong mabilis. So kung sino na talaga mas mabilis, ganun. Kung parehong malaki, kung sino mas malaki. Mas malaki. Hindi ako fan nung ganun. Tsaka isa pang factor din, kung bakit gusto ko rin na medyo kenko yung character ko sa Jim Bro. Hindi ako yung parang, hindi talaga ako yung Brock Lesnar na talagang makikita mo, tangina, wala talaga tong flaws. Pag nakikita mo yung katawan ko, parang hindi pa rin malaki siya, pero alam kong meron pang mas malaking tao sa kanya na mas believable na hindi mo siya mapapatumba. Parang wala pa yung ganun eh. Na aura. Siguro kapag kasi ng laki ko si Brock Lesnar. Siguro yun talaga yung paninindigan ko. Sige, hindi mo talaga, wala talaga flaws. Maging kasing lapad mo lang si Jeff Cobb sa atin. Jeff Cobb na lang. Jeff Cobb na lang. Okay, yun lang. Jeff Cobb, yun lang. Gundam eh. Hirap. Sa TV at liit. Oo nga eh. What if pa kaya pag tayo pa yung tumabi sa mga WWE? Wala tayo dun. Papel. Teenager tayo. Pero mas nakadaw kay Jeff Cobb. Pero pag pinagtabi ako, tangina, mukha akong ting-ting eh. Di naman. Siguro, Ang mukha normal na tao. Mura nga eh. Tingnan natin. Alam ko may picture. May picture na kayo. Magmumukha audience. Audience. Ay, di naman. Di naman audience. Nasaktan ng ego. Naman. Oo, bakit? Totoo. Dahil magmumukha akong 205 live. Ganun. Nakita mo ba yung picture ng audience natin? Magmumukha akong cruiserweight. Yun na lang. Sige, tatanggapin ko yung gusto. Puro yung audience. Saktan eh. Bigla na lang mawala.